Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 5, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 17, verse 5 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa pananalig sa Diyos at ang isa po ay ang tungkulin ng alipin. Dito po sa pananalig sa Diyos ay sinabi ng mga apostol sa Panginoon na dagdagan pa ang kanilang pananalig sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kahit kasinlaki man lamang ng butil ng mustasa, kaya nilang sabihin sa puno ng sikamoro na mabunot at matanim sa dagat. Kung gaano po kalaki ang mustasa ay mas maliit pa ito sa butil ng bigas na sinasaing natin. Kung bakit ganito makapangyarihan ang pananalig kahit ganun kaliit na pananalig ay dahil ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Kung ang pananalig natin ay maliit, ibig sabihin hindi nito kakayanin ang pananalig na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga, bago ito hiniling ng mga apostol, narinig nila sa Panginoon yung mga sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong mga kaaway, patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo. Mga pananalita na mabigat gawin ng mga alagad, kaya humingi sila ng nadagdagan ang kanilang pananalig sa Diyos. At alam naman natin na lahat ng mga yon ay hindi natin magagawa kung saganang atin lamang.
Kaya gaano man kaliit ang ating pananampalataya, kung ito ay kaloob ng Panginoong Diyos, magagawa natin ang lahat. Dito naman sa tungkulin ng alipin, sinasabi rito na napakinggan naman natin na ang tungkulin ng isang alipin pagkatapos niyang magampanan yung mga gawain niya sa labas, pagdating sa bahay ay maglilingkod pa rin siya sa kanyang Panginoon o sa kanyang amo. At ganun din naman tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga ginagawa natin ay ginagawa natin dahil ito ay tungkulin lamang natin. At hindi tayo humihingi ng anumang kapalit. Kasi noong unang panahon, sa panahon ni Jesus, ang mga naglilingkod noon ay naglilingkod lang para magkaroon sila ng gantimpala. Kaya sinabi ito ng Panginoon sa kanila na ang Diyos ay makapangyarihan at kahit na ano ay pwede niyang gawin. Kumbaga parang hindi niya kailangan ang tao para mangyari kung ano ang gusto niya. Kaya pag may ginagawa tayong mga bagay na paglilingkod sa Panginoon, ito ay dahil ito ay tungkulin natin sa Panginoon. At magagawa lang natin ng maayos ang ating tungkulin kung tayo ay tinutulungan ng Panginoon. Sabi nga doon, I am the vine and you are the branches. You cannot do anything without me. Ganun din ang mga Kristiyano. Sabi nga, without Christ, I am nothing. Pero ganun pa man, kahit hindi kailangan ng Diyos ang tao para magganap ang lahat ng yun, ang ginagawa nating paglilingkod ay mayroon din namang kalakip na gantimpala. At ang gantimpala natin ay ang makapiling ang ating Diyos sa kanyang kaharian, dahil nagkakaroon tayo ng cooperation para sa mission ng ating Panginoon. Kumbaga tayo ang nagpapatuloy sa kanyang mission dito sa lupa. Tayo ay kanyang sinugo para matupad ang kanyang mga mission na ipalaganap ang mabuting balita. At magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan o ang Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pananalig sa Diyos at ang kakayahan para maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo bukas ng Lunes. God bless.